Ang Aurora ay isang probinsya sa silangang bahagi ng gitnang Luzon. Ipinangalan ito mula sa asawa ng dating Pangulong Manuel L. Quezon. Pinalilibutan ang Aurora ng Quirino at Isabela sa Hilaga, Nueva Vizcaya at Nueva Ecija sa kanluran, at sa katimugang bahagi naman matatagpuan ang probinsya ng Bulacan at Quezon. Nasa mahigit 300,000 ektarya ang kabuoang sukat nito, habang nasa mahigit 200,000 naman ang bilang ng populasyon. Binubuo ito ng 8 munisipalidad: Baler, Kasiguran, Dilasag, Dinalungan, Dingalan, Dipakulaw, Maria Aurora at San Luis. Dito sa Aurora, matatagpuan ang ilang komunidad ng mga Alta. Ang mga Alta ay tinatawag na mga Edimala, na ang ibig sabihin ay mga taong nakatira malapit sa ilog. Ako si Violeta De Leon Fernandez. Ang palayaw ko ay Yaning. Ako'y kabilang sa tribong Alta. Ako ay nagtatrabaho sa NCIP, sa National Commission on Indigenous People, na kung saan ito ang opisina na nangangalaga sa kapakanan o karapatan ng mga katutubo natin. Ay dito sa lalawigan ng Aurora, meron tayong 5 settlement na kung saan ay tribong Alta ang mga nakatira. Unang-una dito sa Janid. Ang malabida naman ay ang chieftain dito si Marquita Alonso. Pangatlo ay Barangay Digulyat. Pang-apat ay ang Barangay Bilya. Pang-5 ay ang Barangay Diteki, San Luis, Aurora. Yan yung tribo ng Alta dito sa lalawigan ng Aurora. Magkakahiwalay nang nakapirme ang 5 komunidad ng mga Alta dahil tulad ng maraming katutubo, palipat-lipat rin sila ng tirahan. Subok ang kakayahan ng mga katutubong Alta sa paggawa ng bahay o bali. Karaniwang gawa sa sanga at dahon ng mga punong kahoy ang mga bahay ng mga katutubong Alta. May 2 anyo ang kanilang bahay, ang payagpag na gawa sa dahon at iisang tungkod na kahoy. Madalas itong matatagpuan malapit sa ilog. Ganito ang ginagawa ko para may kubo ako. Ang isa pang uri ay ang saklong na 2 kadalasan ang tukod at ginagawa ito ng mga Alta katabi ng bukirin kung saan nandoon ang kanilang mga tanim. Wala kami sariling bahay dito, kubo-kubo lang. Tabi-tabi ng ilog. Saklong. Yun sa lang Alta yun. yung tanging bahay namin na naibibigay ng magulang namin sa kahirapan ng pamumuhay nila noong unang panahon. Ngunit ngayon, nakapirme na sila sa iisang lugar at napalitan na ang bali ng mas modernong paraan ng paggawa ng bahay. Hindi nalalayo ang kanilang mga katutubong kasuotan sa ibang pangkat ng mga Negrito sa Pilipinas. Ginagamit nila ang balat ng puno ng salago sa paggawa ng bahag at tapis. Ito, kasuotan ito ng Alta, na kung saan ay ito'y tinatawag na salago. Ito yung bahag o sa Alta nito, bal. So, ito, binata at dalaga. Ito, pagka siya may asawa na, itong taling ito, bababa sa leeg. Ito naman, sabkal, bababa ito sa paa. Ito. Firmis yan kanan. Yan. Tapos yan, lagi siyang nakatali ng itak kasi kung sakasakali na may labanan. Ito naman, nakaladlad yung kanyang buhok, ibig sabihin yan, dalaga pa siya. Pero once na yan ay pinulon, yung pinuyod siya, oo. Ang pagkakapulon ng buhok ay walang lalabas ni isa man.
Talagang tagong-tago siya. Pag pinulon mo siyang ganon, iikot siyang ganon, tapos itatali mo yan. Yun yung may asawa. Sa kulturang Alta, ang pag-aasawa ay nakasalalay sa desisyon ng mga matatanda. Manuyo ang tawag sa proseso, kung saan sinusukat ng magulang ng babaeng Alta kung hanggang saan ang kakayahan ng lalaking Alta sa pagsisilbi sa kanilang tahanan. Namitas ako ng sitaw doon sa sitawan namin, magang-maga. Doon niya ako niyapos nito. Ay natakot ako. At tandang-tanda ko kasi ang kasabihan ng matatanda, pag hinalikan ka ng isang lalaki, ay maaari kang magbuntis. Siyempre, sa murang edad ko, naisip ko, Diyos ko, sabi ko, baka ako'y mabuntis nito. Ayun, pinag-usapan nila na gani-ganito, sabi nung nanay ko. Hindi ito, sabi niya, biro, sabi niya na ginawa mo, sabi niya, pero mababait naman yung mga magulang ko kahit nagtapat siya na Dun sa una. ang katipan niya nga yung ate ko. Kami naman pala ang magkakatuloyan. Magkakatuloyan. Eh, na po yung ulam niyo sa tanghalian mamaya. Nga namin to. Ah, okay po. Nga. Ito ang aming nga na binabaon. Bagaman nawala na ang mga tradisyonal na kasuotan ng mga Alta, ang pang-araw-araw na gawain ng ilan sa kanila ay katulad pa rin ng pang-araw-araw na gawain noon. Ay, maggagayak ng aming babaunin. Siyempre, una-una, asikasunin mo yung sa pagluluto ng pagkain. Ihahanda mo para sa mga bata. O di pagkatapos noon, at asikaso mo na yung mga anak. Pupunta na ng kaingin. Wala naman kami ibang trabaho kung hindi maglinis ng kaingin. Yung gustong sumama sa amin ng mga bata, kasama namin sila sa bukid. Kahit nga yung mga pinapasuso pa lang namin ng mga baby, pagka yung pwede na siyang idala ng kaingin, sali-salibi namin yun, may tali yan dito sa likod. O, pag tulog na si bata at may punong kahoy kami pwedeng pagsabitan ng duyan, doon na namin isasabit habang tulog siya. O di yung nanay nakakapaggamas din, ganun kami. Malaman lupa. Yung laman lupa. Ang mga pang-araw-araw na gawain ay pinagtutulungan ng buong pamilyang Alta. Ngunit noon, may kanya-kanyang gawain ang babae at lalaki ng isang tahanan. Ama o lalaking Alta ang pumoprotekta at higit na inaasahan sa pagtataguyod ng isang pamilya. Ang lalaki, siya yung naghahanap buhay. Siya yung madalas na nangunguha ng kinabubuhay niya at ng buong niyang pamilya. Ang babae naman talagang sa bahay lang. Subalit, sa ngayon, hindi na yun nasusunod. Kasi kailangan nga namin makapagpaaral ng anak, kaya tumutulong kami sa amin. Hindi rin na. Pagka marami akong labahin, kasama ko pong asawa ko, dalawa kami, sigisang planggana. Oh, ganun kami. Kasi ang kukunin mo ron para mapadali yung tinatrabaho ng asawa mo, tulungan mo na lang para madali. Kasi marami ay nalabhan niya eh. Ganun kami mag-asawa kasi sa karanasan namin mag-asawa, kung ano yung trabaho ko, ginagawa din niya. Ngayon, hindi lamang ama ang bumubuhay sa isang pamilya. Magkatuwang na itong ginagawa ng mag-asawang Alta. Pantay-pantay ang lalaki at babae sa lahat ng gawain. Ako po si Mary Grace Nase, 22. Si nanay ko po ay si Imelda Andon. Tapos si tatay ko po ay Antonio Andon Sr. Dito na po ako pinanganak sa Diteki dun sa bukid namin. Nakapag high school naman po ako ng 3rd year. Tapos nag-asawa na. Sa barangay Diteki, karamihan sa mga batang Alta ay nakapagtatapos ng elementarya, ngunit kalahati lamang ang nakapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral tungo sa high school at kolehiyo. Problemang pinansyal at kalayuan mula sa paaralan ang kadalasang dahilan kung bakit hindi nakatatapos ng pag-aaral ang mga batang Alta. Una, malayo. Malayo ka sa paaralan. Malayo. Pero yung mga magulang niyo, ma'am, sila parang okay na marunong ka magbasa at magsulat. Doon ba kontento na sila o talagang kinakapos lang talaga? Minsan kinakapos. Kapos nga eh. Kapos sa pera. Kapos sa lahat. Dahil nga nung pinapahingi lang. Pero pwede ka naman sanang mag-aral, kaya lang ayaw na rin namin kasi gusto namin yung
Kasi palipad-lipat nga kami. No permanent address. Ako po si Emily Lasam. Ang edad ko na po sa ngayon ay 23. Kasalukuyan po ako nag-aaral sa Ascot, Aurora State College of Technology. Naranasan ko po maghinto dati. Kaso nainggit ako sa mga nag-aaral ng mga estudyante. Sabi ko, gusto ko na rin magdamit na magaganda, magsapatos na magaganda. Ang alam po nila karamihan sa tribo talagang, kumbaga sa kapus talagang kapus. Kaya iilan lang din yung nakakapag-aral. Sa hirap na rin ng buhay. Ang hanap buhay ng mga Alta noon ay pangangaso, pangingisda at pangunguhan ng lamang ugat. Ngunit ngayon, sa pagyayantok, pag-uuling at paghahalaman, umaasa ang karamihan ng mga Altang naninirahan sa Barangay Dite. Makikita ko po ditong malaking problema ng komunidad. Yung sabihin ko na po ang trabaho kasi yun po talaga ang aming number 1 na problema dito, trabaho. Kaya yung iba po sisilaw sila kahit po alam nila bawal ang pagputol ng puno. Yung iba po ay wala silang mapagpilian. Kaya yun po nakikita kong isang malaki namin problema, ang kabuhayan. Dahil sa kawalan ng kabuhayan ng mga Alta, naapektuhan nito ang paglaho ng kanilang kultura. Si An ay isa tribo Alta. Ang mga ungaw sina. Man si panwa para awan enwa mawata ilak o aspili man sina. Mangan itam. Hindi ka na niya. Uy pare, pagidan ka nga mangan. Isa sa mga natatanging bahagi ng kultura ay ang wika. At tulad ng kanilang kultura, naglalaho na rin ang wikang Alta. Akin na yan, Iilan na lang talagang nanganganig po siya. Tapos, kung mapapansin nyo nga po, karamihan na rin sa katribo namin, hindi sila nakakabigkas. Yung iba nakakaintindi pero mas kwan na po kasi sila sa ibang wika kaysa sa sarili nila. Kumbaga, nanganganig na siya. Sa amin lang. Tanda ko, bata pa lang po ako, ang mga nakakasalamuha ko na po, mga anak na po ng mga pinsan namin, mga mistisa, ganun. Tsaka ng mga sino-sino na po mga bata. Ang ginagamit po namin, Tagalog na salita. Pag magsalita ka, naiintindihan naman nila. Kailangan din nila binibigkas. At siguro, gusto man nilang sabihin salta, di nila alam sabihin. Pero naiintindihan nila. Diba, pagka walang hanap buhay sa komunidad, dadayo sila sa ibang lugar. Ang salita na rin ay Tagalog mo. Kaya yun, isa. Pangalawa, eskwelahan. Dahil siyempre doon sa school, kalaro nila o pinapaliwanag ng teacher, English saka Tagalog. O di yun na. Tapos, mga bata, nakalaro nila. Pangatlo, sa bahay na rin. Kasi minsan, siyempre pag nag-utos kasi ako gusto ko mabilisan di. Yun, nasasabi. Nakaka-influensya na yun. Tsaka yan, TV. Yan po, number 1 yan. Tsaka yan, yung cellphone na yan. Ayan. Wala na yan. Kaya bukas-bukas mo mga utak ng mga Alta, di tornilyo na. O kaya di lagayan ng baterya. Ano po, influensya na rin po ng maraming technology. Influensya na rin po ng marami nakakasalamuha. Tapos kung saan po nakakarating ng mga lugar. Kagaya ko po, konti na lang yung nasasabi ko, pero mas marami po yung naiintindihan ko pag yung magsasalita po sila. Sa akin po, gusto ko matutunan siya talaga. Para naman po, sa anak ko, maituro ko rin sa kanya. Para kumbaga sa yung kultura namin, yung man lang pagsasalitang yun, hindi mawala sa amin. Kasi habang tumatagal po, teknolohiya natin talagang sumasabay na. Dati nga po, yung mga katribo namin naglalakad lang. Ngayon, mga nakamotor na rin sila. Paano pa po kaya pag hindi namin pinag-usayan yung salitang yun, talagang mawawala sa amin. Hindi naman nila kinakaya mga anak. Kaya para bang isa-isang tabi muna nila kasi alam naman nila yung salitang yan.
Pero hindi nila iniisip na paano yung mga sa susunod na henerasyon na wala nang matututo. Ay, ano po ang maganda dun? Kumbaga po magagawa ng parang isang building po siya, parang ganito lang. Tapos mag-schedule lang po na para ituro po yung word na. Kasi po kung hindi po yung pagtutuunan ng pansin, di rin po nila papansin nila syempre. Kasi marami po silang ginagawa, pinagkakaabalahan. Gusto ko po pag nagkapamilya ako, alam pa rin po niya yun para pagdating ng araw, ipamulat pa rin po niya sa mga anak niya. Siguro po para sa akin sa mga katribo ko, sana magkaroon kami ng isang pagpupulong tungkol sa wika namin na sana huwag naman nilang kalimutan at laging gamitin nila sa kanilang tahanan para yun man lang bagay na yun ma-practice nila at marinig din ng mga anak nila upang matutuhan din nila gaya namin. At sana yung ginagawa ninyo sa amin, magawa pa ninyo sa mga ibang katutubo, kapwa namin katutubo. Kung yung iba, may nagsasabi na na bakit daw kailangang sulat o kailangan nandyan pa kayo, samantalang po pwede namin gawin. Oo, mga anak, kaya namin itong gawin. Sana kung gugustuhin namin, pero hindi namin ito magawa sa ngayon dahil kailangan namin maghanap buhay para kami makapagpaaral ng anak. Prioridad ng mga nakatatanda ang kabuhayan at dahil dito nakasalalay sa kabataan ang pagpapanatili ng kultura upang maipasa ito sa mga susunod pang henerasyon ng Alta.